Hanapin natin ang sanggol na anak ng aking kapatid. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin ito nahahanap. Dahil ang sanggol na iyon ang nakatakda upang maging pinuno ng ating lahi. Ang mundo ay para sa lahat, hindi lang para sa tao, kundi para din sa mga hayop, aswang, at sa mga naninirahan sa mundong ito. Siya nga pala si Jessica, isang wildlife biologist. Naranasan na niyang makasalamuha ang iba't ibang klase ng mga mababangis na hayop. Sanay na siya sa bundok, parang tirahan na nga niya ito eh. Dito na siya masayang lumaki hanggang sa naging isa na siyang wildlife biologist. May kapatid siyang si Anton, kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo sa kursong criminology. Isang kapatid na mapagmahal sa magulang at syempre sa kanyang ate. Napakalambing niya sa kanyang ate, ngunit napakasungit naman ito sa kanya. Si Anton ay mayroong matalik na kaibigan, sina Jasper at Manding. Si Manding ang nag-iisang babae sa grupo. Pagkatapos ng klase nila, ay nagkita-kita sila kung ano ang gagawin nila sa paparating na bakasyon. Pre, anong plano mo ngayong bakasyon? Ewan ko ba dito kay Manding? Ano nga ba ang maganda, Manding? Kung ako ang tatanungin niyo mga gwapo kong kaibigan, ay dun muna tayo sa bahay ng tita ko. Si Tita Martina ba ang tinutukoy mo? Nako, ang layo. Nasa Quezon yun. Magagalit si Jessica pag nalaman niya. Huwag kang matakot sa ate mo, kaming bahala ni Manding. Oo nga, matanda ka na, bakit ka pa takot sa ate mo? Hindi naman sa ganun. May dahilan si ate kaya siya ganun. Tinawagan ni Jessica si Anton kung ano ang plano niya sa darating na bakasyon. Sinabi nito na hindi muna ito makakauwi sa kanila dahil gusto muna nitong sumama sa mga kaibigan niya. Nagpaalam si Jasper at Manding kay Jessica na kung papayagan si Anton na sumama sa kanila sa Quezon. Pumayag naman si Jessica at sinabing huwag pababayaan si Anton. Sumama na nga si Anton sa kanyang mga kaibigan sa Quezon. Manding, ito ba ang bahay ng tita mo? Napakalaki naman. Pero bakit wala naman tao? Si tita kasi ay nasa Amerika. Sinabi niya sa akin na dito muna ako habang bakasyon. Boring naman kung ako lang mag-isa kaya sinama ko na kayo. Ikaw talaga Manding, hindi mo sinabi na mayaman pala yung tita mo. Tumawag si Anton sa kanyang ate at sinabi nito ang tungkol sa tiya ni Manding na napakayaman pala nito. Tumawa lang si Jessica sabay sabing, huwag kang mag-alala. Pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, higit pa dyan ang makukuha mo. Agad namang natawa si Anton sa sinabi ng kanyang ate. Wala man lang kaalam-alam si Jessica na may plano pala ang magkakaibigan na magpunta sa bundok. Nabalitaan na lang ni Jessica sa TV na mayroong isang lalaki ang nawawala sa bundok at hanggang ngayon ay hindi pa ito natatagpuan. Agad namang nalaman ni Jessica na si Anton pala ang tinutukoy sa TV na nawawala. Sa pag-aalala ni Jessica, ay agad itong nagtungo sa Quezon upang tanungin ang mga kaibigan kung ano ang nangyari. Ano ba ang nangyari? Ipinagkatiwala ko si Anton sa inyo tapos ngayon, bakit siya nawawala? Patawad po Ate Jessica. Si Anton po kasi ay humiwalay sa aming dalawa. Totoo po yun Ate Jessica. Bigla na lang po kasi siyang nawala. Hinanap namin siya kung saan-saan na kami nakarating. Hanggang sa tumulong na po ang mga rescuer. Umiyak nang umiyak si Jessica at hindi malaman ang gagawin sa labis na pagkadismaya sa sarili. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit pa siya pumayag na sumama ang kanyang kapatid. Hindi nawala ng pag-asa si Jessica at hinanap si Anton ng mag-isa. Ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang isang wildlife biologist. Hi guys, I'm Kesho. Pa-istorbo po muna saglit. Maaari niyo po bang i-hit ang subscribe button para po updated po kayo sa mga bago naming video. Yun lang po. Maraming salamat. Hindi niya batid ang takot at pangamba sa kanyang sarili.
para lang mahanap ang kanyang kapatid. Dala niya ang medalyang pilak na galing sa gamit na nakita ng mga rescuer. Gabi na nang magpasyang magpahinga muna si Jessica dahil na rin sa pagod. Hindi na niya alam kung saan siya banda nakarating hanggang sa makarinig siya ng iyak ng isang babae. Natakot siya kaya hindi niya na muna ito nilapitan. Nang magpasyang lapitan ito, ay nakita niya ang isang babaeng buntis na parang malapit ng manganak kaya walang alinlangan niya itong tinulungan. Nagtataka naman siya kung bakit mayroong isang buntis sa gubat. Agad namang inalis niya iyon sa isipan at agad na tinulungan ng babae. Pinanganak ng babae ang isang malusog na batang lalaki at laking tuwa ng babae na sa wakas ay naisilang na niya ang mamumuno sa lahi ng mga aswang. Agad namang nakaramdam ng takot si Jessica nang marinig ang sinabi ng babae. Naninindig ang kanyang mga balahibo at gusto na niya sanang tumakbo, ngunit pinilit niyang maging kalmado sa mga oras na iyon. Tinanong siya ng babae kung ano ang pangalan niya. Jessica ang pangalan ko. Jessica, mayroon lang sana akong hihilingin sa iyo. Ingatan mo ang anak ko at maraming salamat sa iyo sa pagtulong mo. Agad namang nagulat si Jessica nang biglang nalagutan ito ng hininga. Akala niya ay nawalan ng ito ng malay, ngunit nang suriin niya ito ay nakumpirma niyang wala na itong buhay. Nagpasya siyang dalhin ang bata sa bahay ng tita ni Manding. Laking gulat naman ang dalawang magkaibigan kung bakit may dalang sanggol si Jessica. Pinaliwanag naman ni Jessica ang nangyari at naintindihan naman nila ito. Sinabi rin niya na ilihim muna nila ito at huwag ipagsabi kahit kanino. Pinagpaliban na muna niya ang paghahanap kay Anton. Nagpahinga na muna siya ng isang araw dahil sa dami na rin ang kanyang sugat sa katawan. Sumapit ang dilim. Nakarinig sila ng ingay galing sa ibang bahay. Ang mga aso ay kahol ng kahol na para bang may nakita na hindi maganda. Nakarinig sila ng sigaw ng mga tao na may aswang daw. Pagsilip ni Jessica sa bintana, ay nakita niya ang grupo ng mga aswang na tila ba may hinahanap ito. Kinabukasan, nabalitaan na lang nila na mayroong isang taong nilapa ng mga aswang. Ang katawan nito ay nagkagutay-gutay na at wala na ang mga laman loob nito. Tila ba pinagpiestahan ang katawan nito. Agad namang naghanda si Jessica upang hanapin ulit si Anton. Ibinili niya muna ang bata kila Manding at Jasper at sinabing huwag itong pababayaan. Bumalik si Jessica sa bundok hanggang sa inabutan siya ng gabi sa paglalakbay. Napakaliwanag ng buwan ngayon ah. Sambit ni Jessica sa kanyang sarili. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa may marinig siyang ingay. Kaya agad niya itong pinuntahan at nakita niya ang napakaraming tao. Lumapit si Jessica at nagtago sa damuhan para hindi ito makita. Hanapin natin ang sanggol na anak ng aking kapatid. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin ito nahahanap. Dahil ang sanggol na iyon ang nakatakda upang maging pinuno ng ating lahi. Sambit ng isang babae. Paalis na sana si Jessica mula sa kanyang pinagtataguan nang biglang makita siya ng isa sa mga tao. Aba, may bisita pala tayo. Sambit ng isang lalaki. Agad namang kinuha ni Jessica ang pilak na medalya sa kanyang bulsa at inihanda ang sarili sa pag-atake nila. Nagulat si Jessica nang biglang mag-iba ang kanilang mga anyo. Napagtanto niyang hindi pala mga tao ang nakita niya, kundi mga aswang. Agad namang dumating ang isang babae. Huwag niyong sasaktan ang babae na yan. Bakit ka narito? Ano ang pakay mo? Mayroon akong taong hinahanap, ang kapatid kong si Anton. Ikaw pala ang kapatid ni Anton. Tamang-tama, si Anton ay nasa amin. Hindi namin siya sinaktan. Nais mo ba siyang makuha mula sa amin? Gusto kong makuha ang kapatid ko. Maaari niyo bang ibigay sa akin? Hindi maaari.
Kung ganon, hindi ko rin ibibigay ang sanggol sa inyo. Matapang na sagot ni Jessica. Agad namang nagulat ang mga aswang dahil sa kanyang sinabi. Ibigay mo sa amin ang sanggol at ibibigay ko sa iyo ang iyong kapatid. Gusto ko munang makita si Anton. Agad namang pinakita nila si Anton at laking pasasalamat naman ni Jessica na hindi ito sinaktan. Pagsapit ng umaga, bumaba si Jessica mula sa bundok. Agad itong bumalik sa bahay ng tita ni Manding upang kuhanin ang sanggol. Pagkakuha niya sa sanggol, ay agad naman itong bumalik sa bundok. Nandito na ang sanggol na hinahanap nyo, wika ni Jessica. Tuwang-tuwa naman ang lider ng mga aswang nang makita nila ito. Bago ko ibigay sa inyo to, ipangako nyo muna na titigil na kayo sa pagkain ng mga inosenteng tao. Sige, pinapangako namin, basta ang kasunduan. Ibinigay na nga si Anton kay Jessica, kaya agad namang ibinigay ni Jessica ang sanggol. Sinabi ni Jessica na palakihin nila ang bata ng malusog at ituro sa kanya na ang mundo ay para sa lahat. Bago sila umalis, nagbilin si Jessica na sana sa pag-alis nila ay mangako sila na palalayain nila sila. Sige, malaya kayong umalis. Pangako yan ng isang aswang. Agad namang nakaalis ng ligtas ang magkapatid. Laking tuwa nilang lahat nang muli nilang makita si Anton. At katulad nga ng napagkasunduan, tumigil nga ang mga aswang sa pagpaslang ng mga inosenteng tao.